Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming Diyos na kataas-taas. We thank you, we praise you for today. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa QICM, mga kapatiran sa Doha, ganun din ang mga Rise Vision families, ang mga nasa Doha din. Magandang umaga sa lahat ng mga na-forward ang pag-aaral na ito at kayo ay patuloy na kasama namin sa pag-aaral. Welcome po at a blessed good morning po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Maraming pasasalamat at pagdakilang aming iaalay sa inyo, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Tuon niyo po ang aming kaisipan at damdamin sa inyo. Kayo lamang ang siyang pangunahin sa lahat ng bagay. Salamat po sa patuloy niyong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Salamat na kayo'y nagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang laban sa inyo o sa aming kapwa at kami man ay handang magpatawad sa iba sa mga nagkukulang sa amin. Kaya niyo po ng inyong mga salita ay maitanim ng malalim sa aming mga puso at kami ay mabago araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala niyo inihanda para sa araw na ito. Purihin ka, luwalhatiin ka ng aming buong puso, aming buong spirito, kaluluwa at katawan sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So kahapon po ay tayo ay nag-aral patungkol sa paano natin natuklasan at gamitin katulad ni Josaphat ang pangako ng Diyos. Ayan, good morning Sister Mariat Carlos. Ayan. Kaya kahapon pinag-aralan natin ang ikalawang kronika, kabanatang 20. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 30. At doon natin napag-aralan na si Josaphat bilang isang hari, nakadama rin siya ng pagkatakot, pagkabahala. Ngunit ang una niyang ginawa ay sumangguni at manalangin sa ating Diyos, kay Yahweh. Ang tugon naman ng Panginoon ay huwag silang masiraan ng loob at huwag silang matakot sapagkat ipakikipaglaban sila ng ating Diyos. Totoo ang pangako niya, yung sinabi ng Panginoon sa kanila na ganoon ay naging makatotohanan sa kanilang kalagitnaan. So, imbes na sila'y mag-alala, sila ay nagsimulang magpuri sa Diyos sa kabila ng sila ay humaharap sa matinding labanan ng mga Moabita, Amonita at mga Edomita. Ika nga. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, sila'y maging matatag. So, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako at sila nga ay nagtagumpay. Wala man silang ginawang pagtutudla sa kanilang mga kalaban, ang Panginoon ang gumawa. Kaya, kung paanong tinulungan ng Panginoon ang mga tao sa lumang tipan dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa kanyang sinabi, kung anong kanyang ipinangako, tinupad niya. Ganun din tayo sa bagong tipan. Ang Diyos ay hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailan pa man. Ang ating Panginoon Kristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao, lalo niyang tinupad ang lahat ng mga pangako sa lumang tipan sa kanyang pagdating. Kaya nga, ang ating Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, good morning. Ayan, Sister Arlene Sarmiento, Sister Tess UC, ayan, Sister Jean Almario, ayan. So habang po ako'y nagtuturo ay nag-greet na po ako sa inyo. Ngayon, ulitin ko po, kung paanong tinulungan sila sa lumang tipan ng kapanahunan ni Jehoshaphat or Josaphat, ganyan din ang pagtatagumpay na ibibigay sa atin ng Panginoon
sa lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya at hindi bibitiw. Ika nga, huwag kang bibitiw sa pangako ng Diyos. Huwag mong bitawan. Kailangan panghawakan mo. Humawak ka ng mabuti. Sapagat ang Diyos ay nagagalak at natutuwa. Natutulungan niya tayo kapag makikita niya sa atin na tayo ay talagang nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. At hindi magbabago ang ating isip, hindi magiging pabago-bago ang ating isip patungkol sa Kanya. So ngayong araw na ito ay paalala. Ibig sabihin, sa lahat ng ating pinag-aralan patungkol sa pananampalataya, tatandaan natin, ang sinasampalatayanan natin ay nababase lahat sa salita ng Diyos. Kapag ang sinabi ng Diyos, doon tayo sumasampalataya. Hindi sa sinabi ng tao. Sapagkat kaya nga sinabing salita ng Diyos. Nagsalita ang Diyos at ipinasulat niya. At ito ay para sa kapakinabangan nating lahat. Kaya kung sumasampalataya tayo doon nagkakaroon tayo ng matibay na paninindigan na ang Diyos na buhay, totoong buhay at hindi patay. Kaya manampalataya tayo. Nababata yun sa ating pananampalataya. Sapagkat kung hindi tayo mananampalataya, hindi malulugod ng Diyos sa atin at hindi niya gagawin sa atin ang kanyang mga pangako. Kaya mahalaga na ito ay nababase sa salita ng Diyos. At paano naman tayo nadadagdagan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Faith cometh by hearing. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig. Kaya nga mainam na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan niyan, ang banal na Espiritu ay kikilos sa atin. At katay gigiyagisin kung kinakailangan, kung meron tayong kailangan sabihin sa Diyos na kinikimkim natin, bibigyan tayo ng pagkakataon na ito'y sabihin sa Panginoon. Kung tayo nag-aalala, gusto ng Panginoon, sabihin natin yan ng tuwiran sa Kanya upang siya ang magbigay ng kapayapaan sa atin. Yung di malirip na kapayapaan ang ibibigay niya sa atin. Kaya nga, nababatay ang ating pananampalataya sa sinabi ng Diyos, hindi sa sinabi ng tao. Ngayon, meron ding mga kahit na mananampalataya ay nagtitiwala sa mga sinasabi ng tao. Alam naman natin, marami sa sinasabi ng mga tao ay hindi naman nagkakatotoo. Hindi nila ito ginagawa. Pangako ng pangako, pero hindi natutupad. Kaya, kanino pa ba tayo? Kanino pa nga ba tayo mananampalataya? Kung hindi doon sa tumutupad sa kanyang pangako. At ito nga ang Diyos. Alam naman nating lahat, kahit naggaano ka katalino ngayon, gaano ka kapopular ngayon, gaano ka karaming impluwensya ngayon, darating din ang panahon, mawawala lahat yun. Tatanda ka rin, tatanda rin ang mga taong yan. Subalit ang ating Diyos ay magpakailan paman. Kaya maaasahan natin siya. Hindi siya nagbabago, hindi siya tumatanda, hindi siya makakalimutin. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag tayo ay nagkakaedad na, nadadagdagan na ng edad, ika nga. Minsan may nakakalimutan tayo. Minsan may pupuntahan ka lang, alam mo, pupunta ka sa kwarto o sa iyong silid. Meron kang hinahanap. Pagkatapos pag nandun ka na, sasabihin mo sa sarili mo, ano na kasi ang hinahanap ko? Bakit ako dito? Nagkakaroon na tayo ng tinatawag nilang senior moments. Pero ang ating Diyos, hindi siya nagiging senior. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nakakalimot. Hindi siya natutulog. Hindi siya nagpapahinga. Hindi siya nagkakaroon ng afternoon nap. Gising siya 24 hours a day. In fact, all eternity. Hawak niya. Gising siya all the time. Kahit tayong natutulog, gising pa rin siya, binabantayan niya tayo. So, kanino pa tayo magtitiwala? Kanino pa natin iaalay ang ating buhay? Kanino pa tayo sasandal? Ika nga, kanino? Kundi sa ating Diyos. Sinasabi ng Biblia ang lahat ng ito, kaya sampalatayanan natin yun. At panghawakan natin ang lahat ng sinabi niya. Sapagkat importante yun para sa ating buhay,
para makapanagumpay tayo. Bilang isang mananampalataya, kailangan natin ang salita ng Diyos. At ang banal na Espiritu, the Word and the Holy Spirit, ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu, ang kaagapay natin sa ating buhay dito sa lupa. Di natin nakikita ang Panginoon sa ating mga mata. Subalit sa pananampalataya, we walk by faith and not by sight. Kahit ay di natin siya nakikita, pero sa pamamagitan ng pagtugon niya sa ating mga panalangin, nakikita natin ang katotohanan at katuparan ng mga bagay na sinasabi niya. Kaya nga mainam na sa Kanya tayo magtiwala at hindi sa tao. Magkamali ang tao, pero ang Diyos hindi magkakamali. Tatandaan po natin yan ng mabuti. Ngayon, para sa iyo, sino ang pinaka mahalagang halimbawa ng pananampalataya? Magmula dun sa Hebrews 11, di ba? Alam natin ang Hebrews 11, yung Hebreo chapter 11 o kabanatang 11 ay nagpapahayag ng mga tao na sumampalataya sa Diyos. Sino kaya ang paborito mo doon? Siyempre, iba't iba ang ating paborito. Kung sino yung napupusuan natin, nagayahin natin. Para sa akin, ang gusto kong pananampalataya ay si Enoch. Si Enoch. He walked with God. Siyang unang-unang tao na may katawan pa in the flesh na pumunta sa langit. He was the first one. He walked by faith and continued to walk by faith in the Lord hanggang hindi na siya pinabalik ni Lord. Sabi niya, masyado nang mahaba yung nilakbay mo, hindi mo na kayang balikan. So, dali na lang kita sa aking kaharian. Tuwang-tuwa ang Panginoon kay Enoch. Sana ganun din ang ating pananampalataya. Matuwa ang Panginoon sa atin. Well, ako lang po yun. Nasa sa inyo kung sino ang paborito nyo na maging halimbawa ng inyong pananampalataya. Pero para sa akin, gusto ko si Enoch. Kasi nga, makikita natin na tuloy-tuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi na putol, hindi na waglit. It went on stronger and stronger, ika nga. Patuloy na paglakad niya sang-ayon sa kalooban ng Diyos. And in fact, that was the Old Testament period, ika nga. Sa lumang tipan pa yun. Wala pa, hindi pa nakarecord ang salita ng Diyos. It was only during the time of Moses. Doon sinulat ang first 5 books of the Old Testament. Kaya noon, wala pa yung nakasulat. Pero he firmly believed in what God says. Kung ano sinabi ng Diyos. It was just handed from generation to generation from the time of Adam and Eve. But he walked with God consistently at hindi nagbago ang pananampalataya niya. Hindi siya tumigil, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagduda, kundi tuloy-tuloy lang ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ayan, nasa sa inyo po kung sinong gusto nyo sa mga Old Testament na mga mananampalataya na sumampalataya sa Diyos, na naging tapat sa Diyos hanggang kawakasan. Nasa sa inyo po yun. Ngayon, tatandaan natin na ang Diyos ay matapat, na nangako, at hindi siya magkukulang. Alam niyo po, isa pang bagay ito. Kapag nagbibigay sa atin ng Diyos, kapag tinutugon niya ang ating panalangin, sang-ayon sa mga pangako niya, alam naman natin yan, sa bagong tipan, nakalagay na yan. Siksik, liglig, at umaapaw ang binibigay niya. Napakagaling pong magbigay ng ating Diyos. Hindi lang yung sapat. O sige, ito yung hinihingi mo, bibigay ko. Ganun na lang. Higit pa doon ang ibinibigay niya. Katulad halimbawa ni Solomon. Di ba? Si Solomon humingi ng karunungan sa Panginoon ng wisdom to govern, ika nga, the whole nation. Tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, hindi mo man hinihingi, bibigyan pa kita, dadagdagan ko pa. So, ginawa siyang napakayaman. Diba? Pero ang hinihingi ni Solomon ay karunungan para mapangunahan niya ang kanyang bansa, ang kanyang bayan na iniwan ng kanyang ama sa kanya, King David. Ganon din, ang mga binibigay ng Diyos sa atin, hindi lang sapat-sapat, sumosobra pa.
Kaya nga, saan ka pa hahanap ng hihingan mo? Kanino ka pa hihingi? Kung minsan ang hinihingi mo yung ganito lang, pero pag magbigay siya, ang dami, sumosobra. Kasi nga, gusto niyang madama natin, maranasan natin na siya ay Diyos na mapagpala. Higit pa sa ating inaasahan. Ganun din dun sa Ephesians chapter 3 verse 20. He is able to give us more than we can ever ask for or imagine. At isa pang bagay, kapag ang Diyos ang nagbibigay sa atin, hindi nagkakaroon ng problema yung binigay niya. Tatandaan po natin yon. Kapag ibinigay ng Diyos sa atin ang isang bagay, sang-ayon sa kanyang kalooban at tayo nanalangin at nanampalataya sa kanya, hindi magkakaroon ng problema. Susolusyonin niya lahat susolusyonin niya. Kaya nga sabi niya, all things will work together for good to them that loves the Lord. All things, lahat ng kabuuan ng iyong buhay, magkakalakip-lakip yan. Together for good. So, hindi lang isang instance o minsan kang humingi at naranasan mo ang Panginoon. Sa lahat ng panahon ng buhay mo, aasa ka sa Kanya, mananampalataya ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya, diringgin mo ang sinasabi Niya, pakikinggan mo at susundin mo sapagkat sinasabi Niya, di ba? Yung nananatili sa Kanya, ibibigay Niya ang kanilang mga panalangin. Amen po ba? Napakabuti po ng ating Diyos. Ginagawa ng Diyos ang kanyang sinasabi sapagkat siya'y tapat sa kanyang salita. Tapat siya pag nagsalita. Hindi siya magmamaliw. Hindi siya magkukulang. Hindi siya masasabi, ay nakalimutan kitang bigyan. Ano na kasi hinihingi mo? Walang senior moments ang ating Diyos. He knows everything. He is all-knowing, all-powerful, and He is in all places. Siya ay Diyos na sa lahat ng lugar. Siya ang pinakamakatalino sa lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang lumalang na lahat ng bagay. Present siya, nalalaman niya. Kaya nga, araw-araw tumitingin siya sa buong mundo at tinitingnan niya kung sino ang umaasa sa kanya. At gigil na gigil siyang pagpalain tayo kapag tayo tunay na humahanap sa Kanya. Those who seek Him will find Him. If you seek for me with all your heart, sabi niya, di ba? Kung hahanapin niyo ko ng buong puso, matatagpuan ninyo ko. Hindi ako malayo. Kasi yung ibang tao, iniisip nila, ang Diyos malayo. Tatandaan niyo po, hindi malayo ang Diyos. It's as close as your own mouth. Na, di ba? Nandito na yung banal na Espiritu. Siya ay naninirahan na sa atin. Kaya kapag babanggitin ng ating bibig, kaya napaka-importante ng ating mga sinasabi. Kailangan ang sinasabi natin ay laging nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag kang magsasalita ng mga criticism. Huwag na. Kalimutan mo na yon. You are not the judge. God is the judge. You pray and seek the face of the Lord on behalf of others. Wala tayong karapatang nagbibigay ng mga komento na parang alam natin. Wala. God is the judge. Kaya pananagutan natin lahat ang mga sinasabi ng ating mga bibig. Kaya nag-iingat tayo sa mga bagay na sinasabi natin. Sapagat ang gusto ng Diyos na mamutawi sa ating mga labi ay punong-puno ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kung talagang nahihirapan ka, magsabi ka sa Kanya. Sa Kanya ka magsabi. Huwag kang magreklamo sa iba, hindi ka matutulungan ng iba. Pero ang Diyos, tutulungan ka niya. Papawiin niya ang lahat ng pag-aalala mo, pagdududa mo, lahat. Aminin mo lang, Lord, nagkukulang ko ng pananampalataya para bagang hindi ko makapa, hindi ko mawari kung anong nangyayari sa akin. If you admit it before the Lord, He will surely provide what you need. Ipagkakaloob ng Diyos ang kailangan mo. Kaya never doubt the Lord. Minsan umiiyak na tayo kasi kung minsan ang dami nating natunong, Lord, bakit hindi pa nangyari? Ano ba ang mali? Ako ba ang mali? Ano ba? Minsan nagtatanong tayo ng gano'n. Baka tayo may mali. Baka tayo ang hindi nakikinig.
Pero alam niyo po, ang Diyos, mas kilala niya tayo kaysa pagkakakilala ng ating sarili. Kaysa sa alam natin na ating sarili, mas kilala niya tayo. Kaya mahal na mahal niya tayo. Gustong-gusto niya na maranasan natin siya. Kaya lang gusto niya rin na sumunod tayo sa Kanya at manampalataya at magtiwala na kaya niyang gawin ang hindi natin kaya. Di natin kayang baguhin ang sino man, pero ating sarili, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matutulungan niya tayong magbago. He will transform us. Yung ating spirito, may ugnayan na sa Kanya, tinatransform niya sa atin the way we think, the way we decide, and the way we feel, and the way we see things around. We walk by faith and not by sight. Kahit nang magulo na dito, ang kaguluhan dito sa lupa, kino-confuse tayo, ika nga. Ginugulo tayo, pero huwag ka magpagulo sa mga yan. Kahit na gaano pa karaming problema dyan. When it is not you who will answer it, kung hindi ikaw ang magiging katugunan, keep quiet. Manalangin ka, you pray for it. Kaya kung wala ka rin lang magandang masasabi, tiko mo na lang ang bibig. Zipper mo na lang yan. Amen po ba? Because God hears, naririnig din ng Panginoon ang mga sinasabi natin. Kaya kung ano laman ng ating bibig, yun ang laman ng ating puso. Kaya kung laging reklamo ang ating bibig, mareklamo ang ating katauhan. Pero kung laging pasasalamat ang lumalabas sa bibig, puro pasasalamat din ang nilalaman ng ating kalooban. Kaya naririnig yun, nakikita yun sa pamamagitan ng ating mga salita. Kaya, anong dapat ang ganong gawin natin? Ang kinin natin ang mga pangako ng Diyos. Dahil gustong-gusto niyang tugunin ang ating pananampalataya. Gigil na gigil siya na tugunin ang mga panalangin natin. Pero kailangan makita niya sa atin na tayo ay tunay na nananampalataya at hindi mag-aalinlangan. Kasi kapag nag-aalinlangan ka, oo, hindi, ay hindi ka talaga lalago. Ang paglago mo ay parang pagong. Gusto mo ba na ang lakad mo parang pagong? Siyempre, ayaw mo ng ganun. Gusto mo, steady ka lang. Kung nais ng Panginoon umakyat ka, aakyat ka. Kung nais ng Panginoon bababa ka. Kung gusto niya ng kanan, gusto niya ng kaliwa, sumunod ka lang. Hindi mahirap. Nagiging mahirap lang kapag ayaw mo. Pero kapag gusto mo, masusunod mo. Amen po ba? Mahalaga po yun. Kaya ito, wrap up na lang po ito ng ating pag-aaral. So, meron pang ibang bagay na ituturo pa ang Panginoon sa atin. Kung minsan sasabihin natin, alam ko na yan. Kung alam na natin, halimbawa sabihin nyo, alam ko na yan, narinig ko na yan. Pero alam niyo po, the word of the Lord is always fresh. Laging bago. Kahit alam mo na yan, kailangan maalala natin na ito'y mahalaga sa Diyos, kaya pahahalagahan din natin yon sa ating buhay. Huwag nating i-take for granted. Ika nga, ay alam ko na yan, narinig ko na yan, ginawa ko na yan. Ayoko na. Ang daming mga tao magsasabing ganun. Talaga ba? Talaga ba na ginawa mo na? Ang paggawa, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Habang nabubuhay tayo, tayo ay sumusunod. Hindi ko mo nakamta na natin sa atin na lahat, wala nang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, magdidepende tayo sa Kanya. Magdidepende tayo sa Kanya. Kung inyo pong napakinggan yung aking pangangaral nung isang linggo about, nung Sunday lang po, an encounter with Jesus. Yung pong topic doon ay the good news. Ang mabuting balita ay ipinangangaral sa mga mahihirap. Kaya nga, di ba sabi ni Lord, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Doon po, diniscuss ko, aside sa being poor, na talagang mahirap ang kalagayan sa buhay, kundi meron ding poor in spirit. Ibig sabihin nun, magdidepende tayo sa Kanya.
Hindi natin aangkinin na alam na natin, kaya na natin. Kung hindi, lahat ng panahon, lalapit tayo sa Kanya. Listen to that very carefully. Ito po ay mahalaga para sa ating lahat. Magdepende tayo sa Kanya habang tayo nabubuhay. Hindi lang minsan, dalawa, habang buhay, habang nandito tayo sa lupa, habang humihinga tayo, patuloy tayong sumusunod. Hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil na mag-aral. Hindi tayo titigil magpuri sa Diyos. Hindi tayo titigil magpasalamat. Hindi tayo titigil sumunod. Hindi tayo titigil na mag-share sa iba. Hindi tayo titigil na maglingkod sa Kanya. Habang buhay, ganun pa rin ang ating buhay. Hindi tayo magbabago. Why? Bakit? Ang ating Diyos ay hindi rin nagbabago sa atin, sa Kanyang pagtingin sa atin. Lagi-lagi niya tayong tinitingnan ng buong pag-ibig, ng buong kagalakan at kapayapaan. Bakit mo ipagpapalit ang mga bagay dito sa lupa? Hindi ka masisiyahan sa mga bagay dito sa lupa. Sandali lang yun. Pero ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang bunga ng Espiritu, araw-araw natin niyang mararanasan. Moment by moment. Hindi nga lang segundo moment. Yung a fraction of a second. Yung pinakamaliit. We need to depend on the Lord all the days of our lives. Hindi tayo magiging kampante sa ating sarili kung confident na tayo na magagawa natin. Hindi. Habang tayo nabubuhay, kahit iba't ibang mga pagsubok o iba't ibang mga bagay na ating kinakaharap, patuloy pa rin tayo mananampalataya. We will not go back. Hindi tayo uurong. Pasulong tayo lagi sa ating pananampalataya. Closer and closer to the Lord all the days of our lives. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat sa paalala ngayong umaga. Maraming salamat, Lord, na kami nabubuhay sa pananampalataya. Maraming salamat na itong mga pinag-aaralan namin very basic, pero ito'y kailangan namin all the days of our lives. Hindi pwedeng mawaglit. Hindi pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng sabihin, Lord, alam ko na yan. Kundi habang kami nabubuhay, maging sariwa, Lord, yun ang aming kahilingan sa aming panalangin. Laging sariwa sa aming puso at damdamin, sa aming kaisipan, sa aming pagkatao, sa aming iniisip, dinadama lahat. Maging kaisipan namin yun. Maging bago lagi ang aming karanasan sa iyo. Sapagkat lagi mong sinasabi, ang katapatan mo ay laging bago araw-araw. Yung kahapon tapos na, yung ngayon ay ipaparanas mo at mas marami pa sa hinaharap kapag kami ay nagpapatuloy at hindi titigil. Lord, maraming salamat po sa lahat ng katugunan sa mga panalangin namin. Maraming salamat, Panginoon. Hindi kayang bigkasin ng aming labi at damdamin ang nilalaman ng aming puso ng patuloy na pagpapasalamat at pagdakila at pagsamba sa inyo sapagkat hindi ka nagbabago. Ganun ang pag-ibig mo, ganun na lamang ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon. Sinabi mo, you will guide us in the way that we should go. Gagabayan mo kami sa daraanan namin, moment by moment. Marami pa kaming susunod pang pag-aaralan at lalo naming makikita at makikilala at mapagtatanto at mararanasan ang kabutihan at katapatan mo. Hindi ka nagmamaliw, hindi ka nagbabago. Maraming salamat sa iyo, aming Diyos. Aming Ama na nasa langit, na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, kami ay nagkaroon ng mabuting relasyon sa iyo. Naibalik kami sa tamang landasin. At salamat sa Banal na Espiritu na nagpapaalala sa amin ng lahat ng mga bagay upang mamuhay kaming matagumpay. Hindi talunan. Sinabi mo na, we are more than conquerors in Christ Jesus. Kami higit na mananagumpay sa lahat. Higit na mananagumpay
sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala kaming tagumpay kung wala ka, pero kami mananagumpay sapagkat ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Ipakikipaglaban mo kami, pinoprotectionan mo kami. Kaya kung minsan hindi mo ibinibigay ang aming kahilingan, ay sapagkat ito ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa aming buhay. Kaya mas nalalaman mo, mas alam mo. Kaya kami na iyong mga anak ay manampalataya ng lubos-lubusan sa inyo sapagkat kayo ay Diyos na mabuti, matuwid, banal, hindi nagsisinungaling. Katotohanan ang sinasabi niyo. Sinabi nga ng aming Panginoon Kristo, siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makakarating sa iyo kundi sa pamamagitan niya. Nananampalataya kami doon, nagtitiwala kami nang walang ibang Diyos, ikaw lang. At ikaw ang aming pupurihin, sasambahin, pasasalamatan, pararangalan habang kami nabubuhay. Tuturuan mo kami, lalo pa, Panginoon. We want more and more of you in our lives, Lord. Salamat po, hindi ka sumusuko, hindi rin kami susuko sa pakikipaglaban dito sa lupa, sapagkat alam namin ang aming pakikipaglaban ay sa spiritual at hindi ang mga tao. We thank you, Lord. Our eyes are on you, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. To you be all praise and all glory, all honor, all adoration, all thanksgiving, Father God, in the most precious name of our Lord, Savior, Redeemer, Advocate, Intercessor, and all things, Jesus Christ, and by the power of thine Holy Spirit. Amen and amen. I release all the blessings that are for you. Yes and amen in Christ Jesus. Receive your miracle. Receive answers to prayers. Receive your healing. Receive anything and everything that is for you in Jesus' name. As for me and my house, we will serve the Lord. Say it, believe it, receive it, confirm it, decree it, declare it in Christ Jesus alone. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo na nandyan. Sister Tess Yusi, Sister Jean Almario, Sister Evelyn Oblea, Sister Mariot Carlos. Ayan, salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon sa inyong lahat na nandyan. Kahit po napakaaga pa sa Pilipinas. Ayan, Sister Arlene Sarmiento. Ayan, kanina pa sila. Salamat. Be faithful. Maging tapat tayo lagi sa Panginoon. Matapat siya sa atin. Di siya nagbabago. I'll see you tomorrow. God bless everyone. Bye. Always smile. Jesus loves us very much. Bye for now. See you tomorrow.